Magandang umaga po sa ating lahat mga kabayan. Pero ang umaga ay parang malungkot ang kalangitan mga kabayan. Siyempre sa araw na ito merong super typhoon. Nakakatakot po mga kabayan, Bagyong Christine po. Sa Pangasinan, signal number 3. Then dito sa Pampanga, signal number 2. So kanina po mga kabayan, umalis kami ng bahay. Medyo malakas yung hangin, no? At dito bandang Tarlac po mga kabayan, lumakas yung ulan at saka hangin. Pagdating namin dito, paakyat, umuulan. Pero pagdating namin mismo dito sa area, no, medyo umambon-ambon lang at maliwanag ng konti. Pero yung kalangitan po mga kabayan talagang sad, no? Sana ay mag-ingat po tayong lahat, no? Doble ingat dahil sa ibang lugar po mga kabayan talagang sobrang baha, no? Grabe yung pinsala mga kabayan. Kami ay patuloy sa pagdadasal or ipagdasal natin yung mga nahagip ngayon sa malakas na bagyo mga kabayan, at mag-ingat tayong lahat. Okay, so ganun pa man po mga kabayan, dahil naka-schedule na ito bukas yung Thanksgiving po sa bahay ni Nanay Marisa and Tatay Junior and Nanay Lina. So tuloy, rain or shine po mga kabayan. So ito ay preparation po natin. Yung mga pagkain natin ay nandito na. Bukas po mga kabayan, ibang bilhin natin yung mga karne syempre at iba pa. So iakyat po muna natin unti-unti dahil mahirap nga po mga kabayan kung gagawin natin sa kung kailan na magluto tayo, mahirapan tayo, 'di ba? So bago tayo magluto o bago tayo magpunta diyan, kailangan i-prepare na natin po lahat yung mga kailangan doon sa itaas para okay na po at hindi na mabawasan yung oras natin. Kasi bukas, anong oras na naman maumpisahan? Plus itong ginagawa natin, kaya mahirap po. So ngayon, hakotin na natin sa itaas para bukas luto na lang. Okay, so ganyan po. So ayan po mga kabayan, no, nakaraan natuyo na tong daanan natin, no. Back to hirap na naman tayo ngayon kasi siyempre wala tayong magagawa, no. Talagang ganyan ang buhay, umulan, uminit, pabalik-balik. So wala tayong magagawa. Talagang ganyan ang buhay dito sa kabundukan. Kaya akyat tayo sa itaas mga kabayan. So hindi ko pa alam mga kabayan kung dumating na si Nanay Marisa and Nanay Lina. Basta yung part ko ginawa ko na po, no. Sana nandiyan na sila, nakauwi na dahil may bagyo. Kung hindi sila uwi, mahirapan sila kung saan sila pumunta mga kabayan. Kaya hindi ko alam sa oras ng Thanksgiving kung nandito. Basta ituloy ko kasi ang dami ko pang nakabinbin ng mga schedules po mga kabayan na hindi ko pa naharap. Ang dami ko pang gagawin, kaya kailangan ko nang tapusin para makaproceed naman po ako doon sa ibang mga schedules na hindi ko pa na abot po mga kabayan. Shout out po pala mga kabayan sa walang sawang pagmamahal, sa pagbibigay ng panggaas araw-araw, no. At Ma'am Lynn Macmillan from Warner Robins, Georgia, USA, and Ma'am Illuminada Ham and Ma'am Connie, no, nagpaabot ito ng 20,000 po mga kabayan. Yung 10,000 para dito sa babahay ni Nanay Marisa. Yung 10,000 naman po ay para doon sa panggas natin na ginagamit natin araw-araw. And maraming salamat din po Ma'am Tess Hubert. Nagpadala po ito ng 10,000. Ang 5,000 din po ay para sa mga katutubong aitas na sa ating paghahagilap, no? And then yung 5,000 din po ay para doon sa panggas natin araw-araw. And
Salamat din po Sarah Cute TV. Please bisitahin at supportan po natin yung kanyang munting adhikain. Sarah Cute TV. Nagpaabot po ng 3,000 at panggaas din po natin mga kabengkay. Maraming salamat kasi ang laking tulong po sa paglakbay namin kung saan-saan. Talagang sinasabi ko po sa inyo, talagang laking tulong po dahil napakagastos 4x4 po ang ginagamit natin, lalo na pag mga ganitong panahon bago ka akyat dito makarating ka sa tuktok ay naka 4x4 ka na kasi madulas, no? Like kanina kung hindi tayo naka 4x4 hindi tayo makakaakyat dito kung 2x2 lang na sasakyan ang dala natin dahil matarik, bukod sa matarik napakadulas. Kaya salamat po muli sa walang sawang pagbibigay ng extra panggas po sa amin. Thank you. Highly appreciated po. Ma'am Lynn Macmillan from Warner Robins, Georgia, USA. And Ma'am Tess Hibbert and Sarah Cute TV. Thank you po. Hi, naku po. Sana nandiyan na si Nanay Marisa. Sabi ko nga sa kanya ng mga kabayan, no? Lagi niyang sinasabi, nagsiselos na siya, no? Bakit pupunta na ako sa iba, etc. etc. Pinapaintindi ko naman po sa kanya na kami ay lahat sa abot ng aming makakaya ay tutulong tayo sa iba na hindi lang sila, no? Yun naman po lagi kong sinasabi sa kanila. Kailan nagiging madalas ang punta ko dito, syempre inaasikaso ko po sila mga kabayan. Pag okay na po yung bahay lahat, matapos na Thanksgiving, once or twice a month ang punta po namin dito. Ganun po. Siyempre, dadapo naman po tayo sa ibang lugar. Kasi hindi lang naman po si Nanay Marisa, si Tatay Junior, Nanay Lina ang nangangailangan. Marami pa. Kaya nung lumuwag po mga kabayan, ang oras ko nung patapos na ang bahay, no, ay sumingit-singit ako na kahit papaano. Kasi marami pa nakabinbin na mga schedules ko, yung ating mga sponsors na pinapadala nila na hindi ko pa nagagawa dahil naging busy pa ako dito. Kaya ang gagawin natin, lalo na pag natapos yung Thanksgiving, lilipad na naman po tayo ng ibang lugar or ibang kabundukan para magawa natin yung mission natin. Kaya bukang bibig niya, magpapakamatay na daw siya, magtatampo na, hindi na daw namin siya mahal kasi bakit pupunta kami sa iba. So napaliwanag ko na po yan kay Nanay Marisa at Tatay Junior. Siguro naglalambing lang siya. Siguro ngayon lang niya naranasan na may tao na hindi niya kano-ano na pinadama sa kanila yung pagmamahal sa edad nila na ganyan. Kaya siguro nasasabi niya yun. Pero naintindihan ko naman po yun, no, kung bakit ganyan siya magsalita. Kasi nga po, ngayon lang niya naramdaman itong ating pagmamahal na binigay sa kanya, lalo na nabigyan natin siya ng bahay. Kaya konting unawa lang at paintindi sa kanila at pasyensya na rin kayo mga kabayan na ganun magsalita or nagiging tawag man selfish ba, sakim ba, o ayaw tumulong sa iba, madamot ba, pasensya na po. Ako na po mismo ang humingi ng pasensya sa inyo kung ano man pong pagkakamali na nasasabi ni Nanay Marisa o kahit ako, no, pasensya na. No, ito yung ginawa natin mga kabayan, o di ba nagagamit natin yung simpleng matibay na lamesa, tambayan. So dito po muna natin. Kasi ito mga kabayan, dinala ko na ngayon para ilagay na natin sa malaking styro box. Dala-dala ko na rin, tapos lagyan na natin ng ice para bukas ay okay na. Hindi yung
para kang turumpo na hindi mo alam kung anong uunahin mo pag sabay-sabayin mo lahat. So ako kasi ganyan eh. Kailangan step 1, step 2, step 3. Yung gusto ko maayos yung flow. Ayaw ko yung para kung turumpo nagmamadali and then mayroon kang nakakalimutan. Ang hirap. No, ang hirap. Kahit nga minsan, kahit anong ayos mo, talagang yung iba nakakalimutan mo. Sa dami ng iniisip, sa dami ng ginagawa. So, ganyan po mga kabayan. Okay, so yung iba naghahakot doon. Ayan, meron na tayo ditong styro, no, malaki at may ice na rin. Ilalagay natin dito yung mga soft drinks natin para lumamig na at para bukas ihanda natin. Ayan, so assorted na po yung mga kabayan. May kunting salo-salo bukas na mga kabayan, rain or shine, tuloy dahil gusto ko na matapos. Then ang daming schedule pa natin nag-aantay. Dami ko pang gagawin mga kabayan. Kaya para matapos na ay gawin na po bukas. So ayan mga kabayan, dahil signal number 2 po dito, no, nakikita pa din natin na mahangin pa rin at may kasamang ambon-ambon, kaya mahirap po. Yan po mga kabayan, ilagay na natin. Yung ilalim nito ay may ice na rin, no? Tapos yung ibabaw may sobra pa dahil more than 100 pieces po ito mga kabayan, no? Ay hindi magkasya, kaya bukas na natin ilagay. Hindi na natin mailagay yung ice kung pipilitin natin. So buhati na lang natin to. Okay lang yan, baba lang yan sa ilagay dito para bababa na yan siya pag malusaw. Para mga kabayan, akala ko ito lang, no? May 4 pa palang bundle na tira. So bukas na lang ipalit natin pag nabawasan na.
watching. Don't forget to like, share, and subscribe.